Isang magandang hapon sa inyong lahat mga ka-Gigi! Hello mga ka-Gigi! Kamusta kayong lahat? For today's video, tayo ay aalis. Nandito kami ngayon sa condo. Tapos, ngayon, meron tayong mga i-deliver na. Ipapadeliver lang natin mga ka-Gigi yung ating mga orders. Yan. Tapos, tsaka kami pupunta ng hospital kasi yung daddy ko nasa hospital pa rin siya. Yan, si Keng, tsaka si Ziki. Tapos, marami rin kaming aasikasuhin mga ka-Gigi about sa ating business. Kaya abangan nyo yun. Wala, sobrang pagod, pero laban lang tayo. Ba't ganun bumubukas? Wala namang tao. Ayaw nila sumakay. Ayaw nila sumakay, babe. Meron kasi mga taong hindi natin nakikita na gusto sumabay sa atin. Papauso na naman to asawa ko. Yan, so malapit na tayo sa ground floor. Sobrang taas ng floor namin mga ka-Gigi, nakakabingi. Mataot bala kay Tita Marisa. Thank you so much. Kasi dito mga ka-Gigi, meron ng RFID. Yan, para makalabas ng pinto. Pinapractice na nila. Puli! Thank you po, kuya. So mga ka-Gigi, alam nyo ba si Ziki? Sikat na sikat siya dito sa may parking area kung saan kami nagpa-park. Kasi yung mga nagtatrabaho dito, sobrang gustong-gusto siya panay. Pogi, pogi! Tapos namilingon naman siya mga ka-Gigi pag tinatawag siyang pogi. Alam niya siya yun. Ang dami nakakapansin kay Ziki, as in, sobrang dami mga ka-Gigi. Kaya, natatawa lang kami ni Ken kapag, sinasabihan siya, tinatawag siya, pogi! Tapos lilingon siya. Tapos nag-hi siya, ganon. Yes, ito, famous to. Famous tong kasama natin. Ziki, say hi daw. Say hi mga ka-Gigi. So mga ka-Gigi, kaka-pick up lang nung una nating delivery. Yan. So nagpapabook ako through Lalamove or Angkas kapag puno na sa Lalamove. Nagpapabook lang ako sa app. Yan. So nakuha na yung unang delivery natin. So meron pa tayong dalawa as of now. Tapos tsaka bukas na lang ulit kasi kailangan namin mag-asikaso. Yan yung daddy ko na nasa ospital mga ka-Gigi. Yan. Sobrang ang daming laman ng isip ko, sobrang daming laman ng utak ko. Para na akong sasabog. Pero syempre hindi nyo naman lahat nakikita sa camera. Sobrang laking tulong ni Ziki kasi sobrang inaano niya ako. Pinapagaan niya yung loob ko. Pag nakikita niya umiiyak ako, minsan di ko mapigilan mga ka-Gigi. Siya mismo nagpupunas ng luha ko. Tapos parang naiiyak rin siya kapag malungkot ako. Tapos naiiyak siya kapag umiiyak ako. Pero as much as kaya kong iwasan na wag umiyak, hindi ako iiyak mga ka-Gigi. Kaya ganun. Tapos si Keng, kinuha niya yung cellphone sa taas kasi naiwanan niya. So dito lang kami naka-hazard sa tapat ng condo. Tapos ngayon magpapabook na ulit tayo. Nakuha na yung first order. Ganun lang mga ka-Gigi yung ginagawa namin. Pero kung kaya namin i-deliver, bakit hindi? Kasi syempre yung mga ibang ka-Gigi natin, akala kami yung magde-deliver, ganun. Pasensya na po kayo kung kaya lang namin, gagawin namin. Pero yun nga, lalo na ngayon nasa hospital yung daddy ko, kaya talagang gahol na gahol kami sa oras. Ang dami naming inaasikaso, kaya sana maintindihan nyo mga ka-Gigi. The next day. Hello mga ka-Gigi, isang magandang gabi sa inyong lahat. Yan, so pasensya na kayo, ngayon lang ako nakapag-update. Medyo okay na ako, bumabalik na yung salamat naman at bumalik na yung boses ko. Hindi na ako malat, kaya nakakapagsalita na ako na maayos. Kasi noong mga nakaraang araw talagang medyo malat pa ako. So ngayon lang ako nakapag-update, hindi ko na naituloy yung vlog kahapon.
Kasi nakatanggap na naman tayo ng masamang balita. Bad news mga ka-Gigi tungkol sa lagay ng daddy ko. Parang araw-araw sa ginawa ng Diyos, puro masamang balita yung natatanggap ko namin, ng family ko, about sa health condition ng daddy ko. Hindi ko alam mga ka-Gigi. Ayoko na lang i-detalye kasi now, sana maintindihan niyo ako. Pero ayun, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na alam kung paano ko pa tatanggapin yung bawat balita na matatanggap ko. Kasi parang grabe lang talaga yung pinagdadaanan ko ngayon. Grabe yung pinagdadaanan ng family ko ngayon. Lalong-lalo na ng daddy ko. Siyempre, ayoko siya nakikitang nahihirapan, nasasaktan ako kapag nahihirapan siya. Pinipilit ko magpakatatag, pinipilit ko maging malakas kasi siyempre, sa akin lang din siya kumukuha ng lakas. Alam ko yun mga ka-Gigi, kaya hanggat maaari, hindi ako umiiyak sa harap niya, hindi ako nagpapakitang mahina ako sa harap niya, pero deep inside, sobrang takot ako, punong-puno ako ng takot. Ayoko umiyak, hindi ko gusto umiyak sa mga vlogs natin kasi ayoko nga ng negative dito sa vlog na to. Kaya pipilitin kong magpakatatag habang sinasabi ko sa inyo to. Yan, so ayun, nakatanggap tayo ng masamang balita. Kailangan may gawing mga tests pa sa daddy ko. Kala namin makakalabas na siya kahapon, pero hindi mga ka-Gigi. Kaya nakakalungkot lang kasi gustong-gusto niya na lumabas. Kaya lang syempre hindi naman pwede hanggat walang clearance ng doktor, ng mga doktor niya. Syempre ayoko naman na paglabas niya nga tapos ibabalik na naman siya sa ospital. So ganun din. So okay na, talagang okay siya bago siya lumabas mga ka-Gigi. So syempre nahihirapan ako kasi ang laki na ng gastos, unang-una yun. Tapos, syempre, masakit rin sa akin, parang dinudurog yung puso ko kapag nakikita ko nahihirapan yung daddy ko. Ganon mga ka-Gigi. So, ang ginagawa ko na lang is, nagdadasal ako, yun lang naman, siya lang naman talaga yung makakapitan namin. Itong pagsubok na to. At sobra, ito yung pinaka malaking pagsubok sa akin, sa buong buhay ko. Ngayon ko talaga masasabi na ito yung pinakamalaking pagsubok sa akin, sa aming family. At parang ako mababaliw mga ka-Gigi, alam niyo yun. Pero hindi ko na lang, pinipilit ko na lang, nagdadasal na lang ako na sana bigyan niya pa ako ng lakas na makaya yung bawat darating na araw kasi talagang hindi ko na alam. Buti nga ngayon nakapag-vlog pa ako, pero araw-araw talagang grabe mga ka-Gigi yung struggle ko. Talagang umiiyak ako, nilalabas ko lahat kasi ayoko kimkimin. So pag nasa bahay ako, umiiyak ako kay King, sinasabi ko lahat sa kanya. Syempre siya naman lahat talaga yung napagsasabihan ko kasi syempre siya yung asawa ko. So pinapalakas din ni Ken yung loob ko, kaya thankful ako na nandyan siya, lalong-lalo na sa family ko, sa mami ko. Thankful ako sa buong family, mga ka-Gigi, sa lahat ng pamilya ko, mga tita ko, mga pinsan ko na nagpapalakas ng loob ko. Maraming salamat sa inyo dahil kung wala kayo, siguro nga baka nabalo na ako. Kasi ang hirap mga ka-Gigi, sobrang bigat. Ang bigat-bigat nitong pagsubok na to para sa akin. Kaya sana pag-pray nyo rin ako. Bukod sa sana isama nyo yung prayers nyo si Daddy Nelson na talagang sana gumaling na siya. At sana isama nyo rin ako sa prayers nyo and ang buong family ko na sana makayanan namin itong pagsubok na to. Sabi naman nila, diba, na walang ibibigay si Lord sa'yo na hindi mo kakayanin. Kaya alam ko kaya ko to. Ngayon siguro nahihirapan ako, pero bukas siguro baka hindi na.
So yun mga ka-Gigi, pigil na pigil yung luha ko. Ayoko umiyak kasi ayoko magdrama. Pero sobrang sakit, sobrang punong-puno lang talaga yung ano ko. Pagod na yung isip ko, yung katawan ko. Pagod na ako physically, emotionally, and mentally. Yun. Kaya sana pagdasal nyo rin ako mga ka-Gigi. At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at solid ka-Gigi na nanonood ng vlogs. Malaking tulong sa amin yun, lalong-lalo na ngayon. Dahil syempre, talagang malaki-laki na yung gastos natin. Pero, kakayanin yan mga ka-Gigi. Laban lang tayo ng laban. Pinapaubaya ko na sa kanya lahat ng sakit na nararamdaman ko, lahat ng mga bigat na nandito. Siya lang talaga lahat nakakaalam. Hello mga ka-Gigi! Isang magandang tanghali sa inyong lahat mga ka-Gigi. Yan, kamusta kayo? Tayo ay pupunta sa Pasig. Yan mga ka-Gigi. Well, nasa Pasig na pala tayo pero tayo pupuntahan sa Pasig sa San Babe? Kanyugan, Pasig kasi. Kalinangan. Hanap kami ng basketball. Oo, sasamahan ko lang itong asawa ko kasi mahilig si Ken sa basketball mga ka-Gigi sa mga hindi nakakaalam. So, magaling siya maglaro ng basketball dati nung kabataan niya. Tapos, mahilig rin siya manood ng basketball, NBA, PBA, MPBL, kahit ano, sa Finland kapag kunwari, galing siyang work, automatic yun, pag uwi niya, bubuksan niya yung TV, ang papanoorin niya, basketball, mga ka-Gigi yan. So, ngayon, meron siyang friends na maglalaro, merong laban ngayon. SK? Yung kabataan. Oo, Sangguniang Kabataan. Yung lugar namin, may laro sila. Mga kababata ako, mga friends ko sa amin, mga tropa. Tropa pips ni Kim. Malakas daw kalaban nila, ano daw. Dr. Sixto kalaban nila. So, Villa Susana versus Dr. Sixto. Malakas kalaban nila kasi may ano daw MPBL player. So, pero yung team ng Villa, malakas din. Kasi nandun si Jagars. Oo, nandun si Jagars. Tapos sila DX, sila A, sila Emong, mga ano rin. Malalakas maglaro. So, maganda yung laban. So, samahan nyo kami. Samahan natin. Nanonood tayo ng basketball. Yan, first time namin manonood ng basketball dito. SK, oo. Barangay Kanyugan. Shoutout sa barangay captain si Petri. Camp Petri. Tapos si Ziki pala mga ka-Gigi, na iwan siya kay Mami. So si Mami muna ang mag-aalaga kay Ziki kasi syempre kailangan rin namin. Dapat si Keng lang manonood. Tapos magstay lang ako sa bahay. Kaya lang sumama na lang rin ako para maipasyal namin kayo mga ka-Gigi kasi pasensya na kayo sa mga previous vlogs dahil hindi kami masyado nakakapag-vlog dahil nga nasa hospital yung daddy ko. Yun, kaya medyo hindi tayo nakakapag-pasyal, ganon. Pero ngayon, papasyal tayo tapos mamaya meron rin tayong pupuntahan kaya abangan yun mga ka-Gigi. Yan, sana okay kayong lahat, sana hindi kayo nagkakasakit. Yan, kami medyo okay naman kami so far. Medyo magaling na kami, may boses na ulit kaya okay. Tapos ayun, ngayon medyo makulimlim yung weather natin, maulan siya. Tapos yun, minessage ko pala sa atin dahil tinanong ko kung ano weather doon sa Agusan Marsh. Tapos sabi niya maulan nga daw doon, tapos ang taas ng tubig. So sana pagpunta namin mga ka-Gigi, hindi masyadong mataas yung tubig para hindi naman nakakatakot kasi hindi ko rin alam wala rin kami idea. So ayun, sa mga nag-aabang ng vlog na yon, pagpunta namin sa Agusan Marsh, alam ko sobrang daming nag-aabang. Pero rin mga Gigi, excited na rin kami, nag-aabang kami. Abangers, sa mga abangers dyan ng pagbisita namin, pagtira namin sa Agusan Marsh, abangan yun dahil sobra talagang magiging masaya talaga yun. Isipin nyo, sabay-sabay kami uuwi. Sabay-sabay kami na nandito sa Pilipinas, kaya
winter doon ngayon. So, snow na naman. Snow. So, ano lang, bahay-trabaho lang. Bahay-trabaho lang talaga Kasi lumabas kasi malamig, madulas, madilim. Kapal ng suot. Yun. So, parang dito, mga ka-Gigi, ang sarap kasi ang dami mong mapapasyalan, ang dami mong mapupuntahan. Minsan nga hindi na namin alam kung saan kami pupunta kasi sobrang daming choices, nalilito na kami. Ayun, yun yung kagandahan dito. Tsaka syempre, iba talaga ang Pinas. Kaya sobrang enjoy. Yan. So, meron lang talagang mga pagkakataon na mga hindi mo inaasahan na mangyayari. Like yun, na-hospital yung daddy ko. Ganon. So, medyo hindi magandang pangyayari. Pero ganon talaga, wala naman tayo magagawa dahil di namin yun control kung ano yung nangyayari or mangyayari. Hindi naman natin yun control. Siya lang lahat nakakaalam nun. Kaya pray lang talaga mga ka-Gigi yung magagawa natin. Ngayon, pupunta na kami doon. Tapos, anong oras start game? 1, start na yun. Start na yun. Oo, medyo late kami. Pero maaga pa naman. Siguro, ang time check natin is 1:07 ng hapon. Yan, mga ka-Gigi. So, nag-lunch muna kami kanina bago kami umalis. Yan, para busog si Ziki, busog si Mommy. Tapos mamaya, magbabanding sila doon. Banding muna sila maglola. Ayaw ko pa daw piti. Kasi bago pa lang ito eh. First fight, number 3. Pasok na sa gitna. Ate sa ano? Manatali, James Scott, 3 minutes, first up. 5 minutes. Ba't 4 lang sila? Ayun. Sige, sa kabatawan. Situation. Ready to fly. Nakakuha ni numero 4. Pinigay kay numero 8. Numero 8, tumeke, ultira. No, nakakuha ni numero 23. Pinigay kay numero 30. Pinigay kay tumira ng 3. Doble 4. Nakakuha out of bounds. Black ball. Ball 6 to 4. Numero 1, pinalik kay numero 23. Tumira ng 3. No. Wala.
Pakita may numero 5 ng Violet. Running for penalty ang Pilya Susana. Numero 20, may tama ng bola. Binalik kay numero 11, binigay kay numero 6. Tama kay numero 12. Numero 12, binigay kay numero 5. Numero 5, may tama ng bola. Numero 5, numero 36 seconds. Atake. Hi mga ka-Gigi! Ayun, update. Nandito kami ngayon sa condo. Hindi ko na natapos yung vlog kahapon kasi nagloko itong camera natin. So, bigla-bigla na lang siya namamatay. Tapos, ino-on ko, ayaw na mag-on. So, kailangan siguro ipatingin ko tong camera kasi medyo luma na yung camera natin mga ka-Gigi. Yan. So, hindi naman namin dinala kahapon yung camera niya kaya wala kaming napang vlog. Pero ayun, panalo yung Villa Susana, which is yung mga friends ni King na naglalaro, yung mga tropa pips niya dun, panalo sila. So, very crucial yung laban kasi 2 points lang yung lamang. Sobrang nakaka-excite yung ganong mga laban na basketball na yung sobrang dikit yung laban. Ganon yung maganda. Yung parang mayroong excitement, hindi yung parang tambak, ganon, parang walang excitement. Pero ito, yung kahapon, sobrang ganda nung laban. Tapos nakuhaan pa kami ng picture kasi meron silang Facebook page yan, yung Sangguniang Kabataan ng Kanyugan, parang ganun. So, sinabi sa akin ni King na kasi naka-follow siya doon. Tapos nakita namin, meron kaming pictures doon. Meron rin akong stolen shot nung palabas ako kasi kailangan ko lumabas noon kasi tatawag yung doctor. Sobrang ingay sa loob. So, yung palabas ako, hindi ko ina-expect na makukuhaan pala ako. Ayan, papakita ko sa inyo sa screen. So, ito mga ka-Gigi, yung view namin. Papakita ko sa inyo pag gumigising kami. Dito, ayan yung view namin. Yan. So, puro building. Ibang-iba. Kasi sa Finland, walang mga building. Dito, sobrang daming building, mga ka-Gigi yan. So, ayan yung aming view. Ayan yung EDSA Shangri-La. Tapos, ayan yung Westin Hotel. Ito. Yan, Westin Hotel. Tapos, ayun yung swimming pool nila. Ang ganda. Ayan, swimming pool. Tapos dito meron ring pool sa baba. Tapos kita rin yung pool ng Shangri-La. Na EDSA siyang, kaya lang natatakpan ng mga puno. Mga, palm trees. Yan. Tapos ito yung Lourdes School of Mandaluyong. Diyan si King. Diyan siya nag-aral nung high school. Yan. Ganyan yung view namin dito sa umaga. Paggigising. O, pansit canton. Ka-Gigi. Migo rin. Migo rin yan. Migo rin pala. Good morning ka muna. Morning mga Gigi. Migo rin. Tapos ganito yung nabili namin coffee. Sugar-free. Sugar-free na coffee. So mga ka-Gigi, sa lahat pala na nag-order sa amin ng special smoked meat. Maraming salamat. Yan. So, abangan nyo dahil yung mga bumili sa atin ay i-shout out natin. Yan. So, ngayon pa lang hindi ko lang maasikaso kasi nga ang dami kong ginagawa. Ang daming kailangan gawin mga ka-Gigi. As in, sobrang dami. Hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Kasi meron rin akong isang inaasikaso na negosyo na hindi ko muna pwede sabihin kasi pinag-aaralan ko pa lang. So, abangan nyo yun mga ka-Gigi. Yun, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at bumibili at nagtitiwala sa amin ni King. Yan, naiintindihan ko yung iba, medyo hesitant sila, medyo meron silang doubt or duda kung kami ba talaga yung nagbebenta kasi marami nga daw scammers ngayon, nagkalatan scammers dito sa Pilipinas or
kahit hindi sa Pilipinas. Yan. So, yung iba, gusto nila na makita ko through video call. Yung iba, gusto nilang tawagan ako or make sure na talagang ako or kami ni Keng yung nagbebenta bago sila. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, pag bibili kayo or gusto nyo mag-order ng special smoked meat namin ng GG Barbecue, kailangan nyo mag-down payment, mga ka-GG, nang hihingi ako ng half of the total price. Kasi, syempre, hindi biro din yung na magpapareserve kayo tas hindi nyo naman kukuhain. Ganon, mga ka-GG. Kaya, kailangan ko humingi ng parang down payment bago ko i-accept yung order nyo. Sana maintindihan yun sa part ko. For sure, lahat naman ng mga ibang mga online sellers ay ganun rin yung ginagawa. Ang dami pa rin nag-order, na-amaze ako, as in sobrang na-overwhelm kami ni Keng sa mga gustong makatikim ng ating special smoked beef. Sa mga hindi pa order ng ating special smoked beef, pwede nyo kami i-message sa GG Barbecue. I-flash ko dyan. Kung hindi pa kayo naka-follow, please mga ka-GG, i-follow nyo yung Facebook page namin, GG Barbecue. Or pwede nyo rin kaming i-message or i-follow sa aming Facebook page, Azel and Keng. Yan, ilalagay ko lahat dyan, mga ka-GG. Sana, supportahan nyo kami. Supportahan nyo yung aming Facebook page at sana i-share nyo rin para makita ng iba at mas makilala pa ang GG Barbecue. Walang katapusang pasasalamat, mga ka-GG. Wala kayong maririnig sa amin kung hindi pasasalamat dahil sobra yung support at pagmamahal nyo sa amin. At ganun rin kami sa inyo. At mahal namin kayong lahat. Thank you rin sa lahat na nagdasal sa aking Daddy Nelson. Yan, medyo okay na yung lagay niya, pero syempre hindi pa masasabi na totally na okay, pero at least medyo nababawasan yung pain para sa kanya. Ayun, mga ka-GG.